po ay magsilod bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katawan nating minamahal na Apo Konsil. Sumainyo ang kapayapaan. Anong silbi ng buhay kung ang lahat ay nasa iyo, ngunit di panatag ang isip mo? Anong galak na madarama mo kung marami kang sinasaktang kapwa-tao? Anong buhay na mayroon ka kung makasarili ka bilang anak ng Ama, kaya't ang layon at nasa niya, patuloy na magmahalan ang bawat isa. Sapagkat yun nga ang nais niya kung paano mahal niya ang lahat, magmahalan din ang lahat ng anak niya. Yaw ng patutong, iisa ang tinatawagan nila. Kaya't ang may pandinig ay makarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandama ay makadama. Sa piling ng Espiritu, madarama mo, Diyos Amang totoo. Sa liwanag ng handog niyang pangunawa sa isip mo, mawawawaan mo kung ano mga layon niya sa iyo. Kapag natuntun mo ang salita niya, pinaunawa niya ito, ikaw mismo bilang anak niya, masisiyahan ang puso mo. Kapag kinilala mong lubos siya ang mabubuting gawa niya, mararamdaman mo kung paano kumilos siya sa buhay mo. At yaon nga ang amang di nakikita. Sa pamamagitan ng pagpapaalala niya, pagpapagunita ng mga aral niya, nagiging katotohanan siya'y buhay na totoo. Subalit ilan nga kaya ang mga anak niyang nakikipag-isa sa kanya? Ilan kaya ang tuwirang nakikipagtotoo? Ang may pandama sa tuwinay nakadarama sa kanya, ang may pangunawa sa tuwinay nakakaunawa sa mga aral niya, at ang patuloy na nagsusumakit at nagsusumikap din siya, nakikilalang lubos kung sino nga siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang kanyang ina na tinatawag bilang anak, malayo man at kahit saan kapag mahalang magulang niya, naaalala pa rin siya. Gayon din naman ang anak na minamahal ng magulang, saan man dako pumaroon at taon man ang binilang, hindi makakaligtaan niya ang anak na minamahal. At yaw ng patuto, pag nagmamahalan, kung nagmamahalan ang bawat isa. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Paghahari ng Ama ay walang katapusan, at ang bawat sa kanya ay tumatanggap na tuwiran, mapaghaharian niyang lubusan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Kapag binahagi ng Ama sa buhay mo ang marapat, alamin mo kung ano yung dapat. Hindi yung marapat lang, kailangan magkalakip yung dapat at marapat. Sapagkat kung marapat lang at hindi naman dapat na tanggapin mo, marapat, o halimbawa, sinabi, ano ba yung salita na yun? Marapat mong panaligan ito at dapat mong tanggapin ito.
Anak na minamahal ko, yaon ang salita ng Ama sa inyo. Marapat mong tanggapin ako at dapat mong sundin ako. Hindi ba't gayon? Sapagkat kung paano mo siya tinatanggap, dapat mo ring tanggapin kung paano mo siya kilalanin. Hindi lamang yung marapat kang sumunod pagkatapos ayaw mo siyang tanggapin. Tao, ang wika nga niya, paano nyo masusunod ako kung ayaw nyo akong tanggapin? Tanggapin nyo muna ako bago nyo magawa ang aking layunin. Buhay bang Ama? Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal. At kung tanggap naman ang Ama, tanggap mo rin ang mga kapwa mo. Sapagkat kapag ang kapwa mo'y minahal mo na siya. Kapag ang kapwa mo'y pinahalagahan mo siya. Kaya ang sino mang nagmamahal at nagpapahalaga sa kapwa niya, ang Ama ang dinudulutan nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Totoo bang Ama? Dakila bang Ama? Anong silbi ng kinakain mo kundi mo nalalasahan? Lagok ka lang ng lagok ng tubig kung patuloy kang nahihirinan, anong kwenta ng nilalagok mo? Kaya kailangan kapag lumagok ka ng tubig na wala ang pagkahirin mo. Kapag kumain kay nalasahan mo nang sumarap sa bibig mo. Ngunit kung wala tanggap ka lang ng tanggap, parang walang kwenta. Alala, umbaga, gayon din ang aral ng Ama. Hindi ito binabasa at pinag-aaralan lamang, kundi ito'y sinasabuhay ni Nanamnam, upang ang sino mang tumanggap at magnamnam, mapapatotohan ang Ama'y sumasa kanilang tuwiran. Alala, umbaga, katotohanan ng sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung minsan sa pagnanasa ng tao, di niya naalalang kapinsalaan sa kapwa niya. Ngunit kung tunay na pag-ibig ka sa Ama at kilala mo siya, di mo pipinsalain ang kapwa mo. Sapagkat di mo hahangarin ang pansarili mo, kundi ang hahangarin mo ay para sa kapwa mo at di lamang ang sa iyo para sa lahat ng minamahal ng Ama. Sapagkat gayon ang Ama. Kapag binuhay ng Ama sa puso ng anak niyang tumanggap sa Kanya, ang pag-ibig na totoo mula sa Kanya, may pag-ibig din siyang madarama sa kapwa-tao niya. Kaya't di pahahalagahan kung anong kapakanan lamang niya, kundi ang kapakanan din ng mga minamahal niya, yaong anak ng Ama na tuwirang mahal niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Alala, umbaga, sa dami mong salapit, sa dami mong yaman, kahit ibigay mong kalahati kung tunay mong mahal ang Ama, magagawa mo yaan. At kaya nga sinabi ni Sakeo, ano bagang tinuran niya? Ngunit walang makatutupad nito, maliban ang puso ay sa mga ito. Mga minamahal, yaon ang pawang katotohanan, kaya't kung minsan sinasabi ng tao, mayaman siya, mayaman siya, mayaman siya, mayaman siya, mayaman ito, mayaman yun. Ang daming gutom, bakit di bigyan? Yan ba ang pag-ibig ng Ama? Yaon ba ang pag-ibig niya? Ang tunay na pag-ibig. Nakita mo ang kapwa mo, nahabag ka, may ginawa ka, hindi nagsalita ka. Kaya't kung paano ginawa mong mabuti sa kapwa mo, katawan mo lang ang ilaan mo at ibigay mo pag-ibig mo, nalugod ang Ama sa iyo. Kaya nga't hinubad ng Kristo ang kapangyarihan bilang kapangyarihang Diyos na totoo. Tinalikda ng anuman, ang karangyaan ay di alintana. Nakisalamuha, nakiisa sa kaabahan, kaya't pinadama ang kaabahan. Subalit, nakisalamuhat, nakiaba, nakiisa sa kaabahan, ang Amang taglay di nagpabaya kailanman. At yaon ang kadustahan, sapagkat ang tao'y sumusuri sa kakayahan at natataglay ng tao, hindi sa doong pusong taglay, kundi sa panglabas na kaanyuan. Kaya naman ang mga taong totoong mahabagin, ang wika nila, kawawa naman ang batang ito. Kailangang mabuhay siya lang alang sa ina niya. Kawawa naman ang taong ito. Kailangan sumiglas siya sapagkat mahal siya ng magulang niya. Mahal siya ng anak niya, mahal siya ng mga kapatid niya. Gayon baga? Hindi bagat gayon nga? Yaon ang Ama. Kaya't ang mga anak niyang kumikilala sa Kanya
Ang ginawa ng anak ay nagawa ng Ama. At ang ginawa ng Ama at anak nagawa ng Espiritu na pinag-isa sa isang Espiritu Santo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, madaman nyo nawa ang layunin ko. Matamo nawa ninyo ang adhikain ko. Makilala nyo nawa ang mga nasa ko. Matupad nyo nawa mga nilalayon ko. Makamtan nyo nawa ang katotohanan ko. Maramdaman nyo nawa ang katapatan ko. Maging ganap nawa kayo sa pagtanggap, mga mahal ko. At matutunan nyo nawa yaong totoong aral ko, na di ganang katauhan siyang nagsisiwalat sa inyo. Ngunit at pasubali katauhan ang hinaharap ko, sapagkat di maaring humarap sa inyo ang di nyo nakikita, at lalo't hindi nyo mapapakinggan ang di nyo batid kung ano siya. Kung ang kapwa nyo nasisilayan nyo, di nyo batid kung paano mahalin ito, mamahalin nyo pa kaya ang di nyo nakikita at walang pandama kayo. Kaya't kailangang madaman nyo munang di nyo nasisilayan upang maramdaman nyo rin ang kapwa kaharap nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganang katauhan, di mababaybay ito. Ganang pagkatao, di masasambit sa inyo. Ganang di nyo nasilayan yaong nagtudlo sa inyo, na iluwal na ituran ko, mga kapahayagan ko. Nekkarameneyahanam, nekkaparanayanam, nekkaparaya. Hatchakaramalaya, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba siya? Dakila nga ba siya? Kaya't huwag niyong tularan itong si Balaan mula sa bilang. Itinanong ni Balak kay Balaam, bakit ganyan ang ginagawa mo? Ang wika ng tao, wag mong tularan yan. Si Maria, mabuti ginagawa niyan. Tularan mo si Petra. Tingnan ko kung di kayo maman. Masyado ka kasing mabait. Inuuto-uto ka na, ayaw mo pa. Ayaw mo sundin ako. Pag nagpasunod ka sa utuin at inuuto-uto ka, sigurado talo ka. Hindi ka yayaman. Yan ang mga tao. Ngunit ang wika ng Ama, anak, di baling pananaw nila'y abaka. Di baling pananaw nila'y utuin ka. Mangmang ka sa pananaw ng kapwa mo, huwag ka lang tusot, mapanlin lang. Tinanong ni Balak kay Balaam, bakit ganyan ang ginagawa mo? Hindi ba't tinawag kita para sumpain sila? Bakit mo pinagpala? Sumagot siya, hindi maaring di ko sabihin ang pinasasabi ni Yahweh. Sinabi sa kanya ni Balak, pumunta tayo sa ibang lugar, sa lugar na hindi mo makikita ang mga Israelita. Doon mo sila sumpain. Walang hiya talaga ang masamang tao. Gayon ang tao. Kapag ka mahiyain ka kunwari, walang hiya ka naman pala, nasa loob ang kulo mo, anong kwenta? At nagpunta sila sa bukirin ni Sophie, sa taluktok ng pigsa. Nagpagawa sila roon ng 7 altar at bawat isa'y hinandugan ng isang toro at isang tupa. Sinabi ni Balaam kay Balak, bantayan mo ang mga handog at pupunta ako sa dako roon para makipagkita kay Yahweh. Pagkalayo niya ng kaunti, may sinabi sa kanya si Yahweh na ipinisasabi kay Balak. Pagbalik niya, nakita niya si Balak at ang mga pinunong kasama nito na nakatayo sa paligid ng handog. Tinanong siya ni Balak, ano ang sabi ni Yahweh? Binigkas ni Balaam ang ganitong pahayag. Makinig ka, Balak.
Ikaw ay makinig, pakinggan mo itong aking sasabihin. Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako'y tinutupad niya. Ang utos sa akin, pagpalain sila, at ito'y di maaring hindi ko sundin. Wala akong makitang kapahamakan para kay Jacob, ni kasawian para sa Israel. Si Yahweh ang kanilang kaagbay, siya ang hari nila sa landas ng patnubay. Ang Diyos ang nagalis sa kanila sa Ehipto, sa pamamagitan ng kapangyarihang walang makatalo. Si Jacob ay hindi ko susumpain, ni ilalaitin naman ang Israel. Bagkus pangay, aking sasabihin, ang gawa ng Diyos ay yung malasin. Parang lakas ng leon, ang lakas niyang taglay, hindi siya titigil hanggat di ubos ang kaaway. Sinabi ni Balak kay Balaam, kung ayaw mo silang sumpain, huwag mo naman sanang pagpapalain. Ngunit ang sagot ni Balaam, hindi ba't sinabi ko na sa iyong gagawin ko lamang ang lahat ng sinabi sa akin ni Yahweh? Sinabi ni Balak, halika, lumipat tayo sa lugar at baka ipahintulot na ni Yahweh na sumpain mo roon ang mga Israelita. At magkasama silang nagpunta sa tuktok ng Peor at tinanaw nila ang ilang. Sinabi ni Balaam kay Balak, magpagawa ka rito ng 7 altar at magpakuha ng 7 toro at 7 tupa. Gayon nga ang ginawa ni Balak. Bawat altar ay hinandugan niya ng 1 toro at 1 tupa. Nang matiyak ni Balaam na ibig ni Yahweh na pagpalain niya ang Israel, hindi na siya humanap ng pagbabatayan ng kanyang hula. Tulad ng dati, tumanaw siya sa ilang at nakita niya ang kampo ng Israel. Sama-sama bawat lipi, nilukuban siya ng Espiritu ni Yahweh at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin. Ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos, nang nakakikita na sa pangitain mo buhat sa makapangyarihan, na nabulagta sa lupa, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda, o Jacob, ng iyong mga tolda, kay ina mo, Israel, ng iyong tirahan. Wari kapatagang makapakalawak, parang hardin sa baybay ng batis. Wari punong kahoy na mabango, itinanim ni Yahweh. Matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag. At ang kaharian niya ay napakalawak. Inialis siya ng Diyos sa bansang Ehipto. Ang lakas na ginamit niya ay waring lakas ng totoo. Kaway niya ay lulupigin, pati buto'y dudurugin. Sa tulis ng palaso niya, lahat sila ay tutuhugin. Siya ay parang leon kung magpahingalay. Walang mangahas gumambala sa kanyang pagkahimlay. Pagpalain nawa ang sa iyo ay nagpapala, susumpay ng lahat ng sa iyo ay dudusta. Muli niyang ipinahayag ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor. Ang orakulo ng taong may malinaw na paningin, ang pahayag ko na nakikinig na salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Mga minamahal ko, anong silbi baga nitong binabaybay ko? Anong kwenta na baga nitong sinasabi ko? Yaw iniulat ko mga nakaraan sa mga ninuno nyo. Patotoo lamang noon ngayon at kailanman ay may saysay at kasaysayan ang buhay ng tao. Nang sino mang kumikilala at tumutupad sama, sino man ang tumakwil at magnasang layuan siya, at dili kaya'y sumpain at ipahamak siya, itong amang makatotohanan ay di pababayaan sila, sapagkat ang totoo at marapat ay nakikita niya, sapagkat ang di dapat ay batid na batid niya. Kaya naman kung susunod ka't tuwirang tatalimahin ng kanya, ano nga bang gagawin niya bilang anak kaniya? O taong may paninimdim, huwag kayong mga lumbay.
Kung tuwirang kilala nyo ang Ama, damhin nyo na lamang. Kung paano kayo aliwin at sa puso nyo'y damhin, kung paano siya bumubuhay sa inyo'y nagpapatibok na tuwiran. Alalaumbaga, ano man ang sabit, kutsain kayo ng kapwa nyo, amang paghahari niya ay naroon pa rin sa inyo. Kaya't ang kaligtasan at pagliligtas niya sa inyo, dooy padadama sa mga anak na totoo. Alalaumbaga, katulad nitong si Balaam. Katotohanan, susuguin ng Ama ang marapat sa mga anak niya upang pagkait tuparin ang kanyang nasa. Ngunit siyaong mga anak niyang kaysa sama ng isipan, kailan may walang hangarin kundi kapahamakan ng kapwa nila lang. Subalit kilala naman niya ang mga anak niyang nagtututo at tumututo sa kanya. Kaya't kung paano totoo at tapat ang bawat isa, makisa kayo sa tapat at totoong Ama at makikisa sa inyo, dadamhin niyong ganap yung pag-ibig niya. Do'y mapapatotohanan niyang may kalinga siya, may patnubay siya, may gabay siyang di nakikita, at ang espiritu niya lumulukob sa nakikiisa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Si Balak ay napakasama ng layunin niya sa mga taga-Israelita. Ang nais niya ay sumpain sila nitong si Balaam na propeta ng Ama, na napag-atasan niyang nagahari ang espiritu niya at nabibigkas niya kung anong layunin at pagnanasa ng Ama na isisiwalat niya sa mga nais niyang siwalatan. At nang dahil yaon ang pangarap niya, ibagsak niya ang mga taga-Israelita. Kinuha niya at hinanap itong si Balaam, baka sakaling sumpain niya ang mga Israelita, di mananaig nga naman ang kanya. Subalit pinatotohanan ng Ama, mahal niyang mga Israelita. Kaya't habang kinakausap niya at kung ano man ang ihahandog sa kanya, nitong si Balak, para kay Balaam, ang Ama ang sa kanya'y dumaratal para ipaglaban ang katotohanan at matambit at maturan niya yung marapat sa kanila. May nagawa ba itong si Balak? Mamahal, katulad ng kamatayan, walang nakapagtatakda niyan. Kaya't hindi maaring sabihin ng isang taong masigla't malusog, malakas ako, masigla ako, malusog ako, sapagkat kung minsan inaanyayahan mo na sa mabuti, ibibigay mo na yung mabuti, dahil hindi siya mabuti at di niya magawang mabuti, di niya matanggap ang mabuti. Buhay ba ang Ama? Subalit, yung mga mabuti, sadyang mabuti, kahit hindi mo na anyayahan, sadyang ginagawa na ang kabutihan. Tama baga? At ang kabutihan nilang ginagawa ay lihim nilang tinutupad. Sapagkat tinusunod nilang nasa banal na aklat. Yaon yung mga anak ng Amang kumilala at tinanggap na siyang ganap. Ang nasa banal niyang aklat na nakasulat, pinagsusumakita nilang ito'y tupdin at gawin. Ngunit, hindi nila kakayanin at walang makagagawang tao lamang. Kaya ang Espiritu ng Ama ang siyang kaakibat nila upang tupdin at gawin ang nararapat nilang gagawin. Yaon baga ay naunawaan ninyo. Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Tanungin mo nga kung ano ba adhikain ng Ama sa'yo. Sinagot ka ba? Ano adhikain ng Ama sa'yo? Oh, sinagot ka ba? Anong adhikain niya sa'yo? Ikaw nga sumagot sa akin ngayon. Ay, purihin ka, Ama. Pagtibayin po ang aking pananampalataya. Ano pa? Ano pa?
Alam mo ba yung manhid na palad, manhid na paa, talampakan, ay napakaraming gamot na ibibigay dyan, subalit hindi naman natatanggal. Natanggal ba? Natatanggal ba? Sapagkat ang Ama nakababatid ng ugat. Kung paano umandar, kung paano ito nalulunasan. Kaya kung gumaling siya sa pamamagitan ng ginamot mo at panggagamot sa iyo ng kapwa mo tao, hindi siyang nagpagaling at di ang gamot, siya mismo. Buhay ba ang Ama? Ginamit lang, mga instrumento lang. Anumang bagay o material ay instrumento na gamit sa tao. At anuman ang nakakamta ng tao ay hindi tao ang may nagbigay o nagbigay, maliban ng bagay. Subalit buhay mo, lakas mo, kapayapaan ng isip mo, kagalakan ng puso mo, hindi ito na ibibigay ng tao. Hindi ito maibibigay ng tao. Hindi ito mababayaran ng anumang kayamanan at di mapapantayan ng yaman ito. Sapagkat ito'y sa Ama nakukuha. Sapagkat ito'y Ama ang magbibigay. Sapagkat ang Ama ang tuwirang magbabahagi nito, hindi ang tao at hindi ang bagay. Kaya ang layon at nasa ng Ama, kilalanin mong lubos siya upang kung kikilalanin at makikilala mo siya, makagawa siya ng hiwaga sa buhay mo, na tuntunin niyang tutup din at gagawin ang salita niya na patutong walang pagkabulat, di nagkakabula sa mga anak niyang totoo na nakikipagtotoo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya naman may mga pinagtitibay siya na para bagang nag-e-eksperimento. Na kapag nag-experiment ka, walang conclusion, paano mo bang nasagot yan? Kailangan mag-solve ka muna bago dumating yung takda o oras ng conclusion mo. Hindi pwedeng agad nagkaroon ka ng conclusion, hindi mo pa man sinolve, wala pa man solving problem. No! Kailangan may solving problem ka muna, then conclusion. Hindi baga? Siya po kunsing, walang alam. At di batid yaong katotohanan. Kung mangmang ka man sa kalupaan at katalinuhan sa may bula na binigay sa iyo mula sa kataas-taasang nagbahagi sa iyo, hindi bagat maabot matatarok mo lahat ang talinong panglupa? At yaw ng pawang katotohanan. At iba yung multiplication sa division. Iba rin yung subtraction. Mga minamahal, ang tao dagdag bawas sa aral. Huwag mong dagdagan bawasan ang aral ng Ama at palipitin mo at baluktutin. Ituwid mo ang kanyang mga aral, tuntunin mo ang kanyang salita at huwag mong haka-haka at huwag katang isip. Nang sa gayon, mawawaan pawa. Sapagkat kung taong literal na magbabasa, taong literal na babasahin at taong tatanggap, walang uunawa at makakaunawa sa isip tao, sa banal na salita. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang wika ng Ama, ang salita kong may buhay na mula sa aking kapangyarihan at espiritu ko ang naging taglay, huwag mong samahan at lakipan ng masamang pagnanala. Sapagkat ang masamang pagnanala, pagnanasat, pagpapaalala, hindi matatama kailanman sa aking banal na patarya. Alalaong baga, ho aking Ama at Ama nila, patotoo mo lamang at katapatan ang tinuran mo. Ang nagmimithing kilalanit tanggapin ka, sa puso nila bubukal yaong pandama. Subalit kung di totoo ang pagiging tapat sa'yo, nguso nila'y bumubuka, bibig nila'y nagsasabi, ngunit di nararamdaman yaong katotohanan mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mapapalad kayong may pandama, may pagkilala at pangunawa
patotoong espiritong isang espirito na mula sa Ama't Anak, yaong suma sa inyo. Sumainyong kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan at ganap. Mapagbulayan ang lahat. Sa tuwing sa inyo'y binabaybay, yaong marapat na kaukulan, magnilay magbulay, magtanto kayong ganap. Ang aking tinuran ay di pananalita ng taong nag-aral ng talinong panglupa, kundi yaon sa aking inilahat, ibinaba upang ang tao'y pabutan kong ganap. Katotohanan lamang, yaong sa'ki tinuturan, sa tuwing binabaybay, yaong aking aral. Galak na galak ako sa nakikipagtotoo at di nababatid. Ako'y tuwirang nalulugod, subalit kapag pinapalipit at binabaluktot, yaong aking matuwid na dapat ay angkop. Lubos akong nalulumbay at nasa kong lahat na nakaganap sa hindi nararapat aking parusahan. Subalit binibigyan ng kaparaanan upang maglimiyan. Yaon ang nasa kong tuwiran, aking mga mahal, magbulay, magnilay. Magtanto kayo ng lubusan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya galit na galit si Balak kay Balaam. Pinagtiim niya ang kanyang mga bagang at galit na sinabi, hindi ba't pinatawag kita para sumpay ng aking mga kaaway? Bakit mo sila pinagpala? At 3 ulit pa. Mabuti pa'y umuwi ka na, pararangalan sana kita, pero hinadlangan niya ni Yahweh. Sinabi ni Balaam kay Balak, sinabi ko na sa iyong mga sugo, na kahit ibigay mo na sa akin ang lahat mong pilak at ginto, ay hindi ko gagawin yaong hindi pinagagawa sa akin ni Yahweh. Maliwanag ang katotohanan. Sinabi ni Balaam kay Balak, sinabi ko sa iyong mga sugo na kahit ibigay mo sa akin ang lahat ng pilak at ginto. At mandarayang espiritu na kay Balak, anong tinugon niya? Bakit mo sila pinagpala? At 3 ulit pa, mabuti pa umuwi ka na, pararangalan sana kita, pero hinadlangan niya ni Yahweh. Ibig sabihin, ang Ama pa ang humadlang para sa pagpaparangal kay Balaam. Hindi baling di siya parangalan sa hindi tama't marapat, ngunit ang Ama namang sa kanya'y hindi nagpaparangal at tuwiran niyang kapiling at kasama, may sigla naman siyang natatanggap. Yan ang tao, mahilig sa parangal. So balit kung tunay kang nasama at kilala mo ang Ama, hindi mo kailangan parangalan ka, Ama ang ipaparangal mo. At siyaon ang nais ng Ama, pangalandakan mo siya, parangalan mo siya, pagdangal mo siya, purihin mo siya, pasalamatan mo siya, ang pangalan niya, ang kapiling mo, upang doon maging ganap ka sa pakikisa, pakikipag-ugnayan sa Espiritu niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa totoo lang po, ang gawain ito
walang dapat parangalan, purihin at pasalamatan, kundi ang nagtindig at nag-alay. Kaya kayong lahat, sabihin nyo nga, purihin ka, Ama. Salamat sa iyo, Ama. Pinararangalan kita. Dakila kang totoo. Tapat ka kailanman. Buhay ka sa buhay na pinagkaloob mo. Amen! 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 Pahina ng pahina. Mga manamahal, buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Inyong pakinggan ang tinuran. Magpapahaba po ba ako ng buhok? Tandaan mo, anak, pagkahaba-haba man ang iyong buhok, sayad hanggang lupa, at iyong ihilahod, kung marumi ang laman ng iyong isip, at burak ang laman ng iyong puso, ito ay baliwala. Anong silbi ng mahabang buhok? Hindi ito ang magbibigay dulot ng malinis na diwa, kundi ang puso't isipan mo sa akin mo tanggapin, at ako ang tanggapin mo, at tinanggap na nga kita, mapagharian ko ang isipan mo, masisidlan ko ng aking aral at salita, na bumabalong na di matitigang sa lupa, humalok ka ng sumalok, di ka katitigangan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya hindi pampabanal ang mahabang buhok. Hindi kabanalan at di ka babanal sa mahabang buhok. Babanal ka sa banal na salita na tanggapin mo at kilalanin. Sa buhay mo, babanal ka. Kaya kahit kalbo ka at wala kang buhok, malinis ang puso mo, malinis ang isip mo, kalugod-lugod ka pa rin sa Ama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Huwag namang masasaktan pamanang-manang. Magsuot ka maneka ng kay gara-gara at kay haba-haba. Kung bulok at putik ang nilalaman ng iyong puso, wala pa rin kwenta malinis na kasuot at mahabang-mahaba. Subalit anak, sa pagsamba mo sa akin, huwag mo namang ibilad ang iyong katawan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kasiyahan, kamtin ninyo ang liwanag, liwanag na walang kamatayan, at di mawawalay sa'yo bilang anak namang tinanggap. Patuloy kang tatanglawan habang nabubuhay at di mamamatay, kung tuwiran mong mamahalin at pahahalagahan sa isip at damdamin. Di mo iwawalay, sa'yo ay pipiling. Espiritong banal na sa inyo'y mananahan bilang templo, yaong una pa na tinuran sa inyo, walang dilit iba, katawang lupa nyo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya kung papaano ang bawat talinghaga ay ginagamit ng anak na ibinaba ng Ama, patutoong kaiba nga ang salita ng tao sa lupa na binabaan ng anak na bumaba, na nagkatawang tao na mula sa Amang dakila. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay bang Diyos?
Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Buhay bang Ama? Buhay bang Anak? Buhay bang Kristo? Nakakailang ons na siya. 8 ons. Batid ko. Kung ganang si Kunching na talino ito, malay niya ba yan kung nakakailang ons? Ngunit tinuran ko sa iyo, patotoong nasisilayan kita, anak ko. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Talikod mo. Ang paggawa ng kabutihan ay lihim na tinutupad dyan. Ngunit nilalantad at mahahayag sa amay walang nalihim. Kaya siyang tutupad at gaganap para ito'y maiulat at mailahad. Ang paggawa ng himala, hindi sa ilalim ng mesa gagawin, hindi sa kabilang bakod gagawin, kundi mismo sa harapan at kaharap mo ang tutop din at aalayan upang kamtin. Pagarian ka, anak. Kumusta ka na? Sadyang masakit sapagkat hindi pa naman napubuo. Kung ano yung mas matindi. Sumulong ka. Subalit kung nasasakitan ka, ikaw rin ang mag-reference. Tibay ka. Tapalan mo ito ng asyute. Dito. Tapos doon. Kabilaan. At panahigan na. Asyute dito. Kung bilang tao, anong gagawin sa inyo? Paano naman gagawin sa inyo? Haplusin kayo. Hindi naman ito nag-aral ng therapist. At lalong hindi manghihilot. Ngunit, kung nababatid ninyo, hindi sa hilot at haplos gumagaling ang tao, kundi sa kapangyarihan ang di nyo nakikita. Alalaong baga, katotohanan ng aking tinuturan, kung wala namang gagamitin sa inyo, at sinasabi ninyo ay nananalig ako't nananampalataya, ba't di nyo gawin lahat ito? Malaya kayong gawin nyo ang mga sinasabi ko, at malaya nyong tularan si Constancia, yamang ganap pala kayong nagtitiwala at nananalig, tupdin nyo! Upang patotohanan ko naman sa inyo, hindi lahat binigyang karapatan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, hindi ito sasabihin at sasambitin ng tao. Sa
sapagkat anong karapatan niyang isipin at maitala sa isipan ng tinuran niya. Ngunit pagdaka kung kayo nagbubulay at nagninilay, matatanto nyo ang mga haka-hakay di totoo. Ngunit ang salitang totoo ay totoong totoo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. O kay sarap ninyong damhin, yaong sa inyong kalooban, yaong amang mapagmahal, tunay na pagkalingay-alay. O aking mga minamahal, magbulay at magnilay, pagtantuin ninyong lubos, yaong aking linuluwal. Bawat araw ay kailangan, Ama ay tanggapin at tuwiran niyong kilalanin, salita niyang kainam, upang sa puso niyo'y damhin, wagas niyang pagmamahal, sa isipan ay kintan, mga banal niyang aral, na nagbibigay buhay. Bawat araw at gabi man, di kayo iniiwan, patuloy na patnubay, sa inyo ay binibigay. San man dako magsitungo, abot niyang lahat ito, at di kailan pa man siya mamamatay, tulad ng nilalang. Yamang kayo'y naririto, magbulay at magnilay, magtanto kayo tao sa mga binibigkas ko. Ano baga ang maray nyo sa mga winika ko? Bilang pagkatao, di mawiwika ito, di may tuturan sa inyo. At ang bawat araw naman, nanamnam nyo ay Ama, hambing sa mga kinakain, nananalasahan nyo siya. Madarama niyong tuwiran, yung pagmamahal na tapat niya, kay tamis na dulot niya sa bawat isa. O aking mga mahal, magnilay at magbulay, magtantong tuwiran sa inyong mga buhay. Sino ba ang inyong lakas? Sino ang inyong kalasan? At sino ang inyong hininga? Hindi bagat tiyak. At ang araw niyong manamnam, ang Ama sa inyong buhay. Patotoo niyong gawin, kilalanin niyong lubos ang mga aral na mainam, na nagbibigay buhay. Matatanto ninyong lubos, buhay siya kailanman, at hindi mamamatay, ni hindi mawawalay. At tuwiran niyong kakamtan, yung kanyang pagmamahal. Paglingap niyang walang maliw, tuwiran niyang binibigay. Walang pinipili, walang tinatangi, kailan pa man. Patotoo ko sa inyo, o mga minamahal ko, magnilay kayong ganap at bulayin niyong tinanggap. Naral kong binigkas na sa inyong lahat, kung inyong mamarapatin at tuwirang tatanggapin, pakikinabangan nyo rin, pagkat ang alay ko'y ganap at totoo na marapat. Kaya't kayong lahat magbulay at tumanggap. Sa bawat araw man tao, may damagmang lumilingap, hindi nagsasawa, yung Amang ganap. Katotohanan lamang ang sakit tinuturan, magnilay at magbulay kayong lahat mga mahal. Pagsikapan ninyong tuptin yung kanyang mga aral, sa tuwinang habilin kayo'y ganap na magising. Alala umbaga, sino ang buhay
Alalaumbaga, sino ang sigla? Alalaumbaga, sino ang kaligtasan? Alalaumbaga, sino ang inyong lakas? Magtanto, magbulay, gawan nyo ng sikaping amay kamtin, kayong lahat ay makikinabang, na di mapaparang ang may pandinig, ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Parte-parte, right. Up. Parte-parte. Sa kanya yan, anak. Analigan mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kuminsan may mga taong nagmimithi ng kapahamakan ng kapwa niya. Ngunit di nila batid nakikita lahat ng amayaan. Kaya naman itong Ama kapag kumilos siya, anong ginagawa niya? Hindi man pagdaka, karaka-raka, umandaka, wika nga niya. Ang lahat ay kitang-kita ko kung ang tumutubo ay kang damoy bilang na bilang ko. Ikaw pa kaya ang pumapasok sa isip mo, hindi ko mabibilang kung ilang beses pumasok na magagalit na galit ka sa kapwa mo. Oo, mga anak kong minamahal, magnilay at magbulay kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, kumusta? Kumusta ang pamamanhe? Huwag mo nang bahagyain. Kumusta, anak? O, tayo, ha? Mabuti na. O, sige nga, magtakbuhan kayo. Kumusta na ka? Oh, yan. Ipigilan ka lang umubo eh. Umiyak ka pa. Kumusta? Okay na po, makapag-motor na ako. Ah, purihin niya, Ma. Taba na ka kanyan. Buhay ba ang Diyos? Kataka-taka ba kapag isang araw nakita mong may laman na yung batang ito? Walang kataka-taka. Ganyan lang ang buhay. Sadyang ganyan lang ang buhay. Para kayo nando sa complex. Kumusta ka na? Tingnan mo, anak, padagdag ng padagdag ang kanyang nasususo. Ha? Ang kinin mo na normal siya.
kumusta? Bali, ano po, nahihirapan po minsan. Matigas. Eh, kasi walang tubig. Siyempre, wala siya na inom. Masususuhin mo rin ang tubig. I-drops mo rin ang tubig. No? Tingnan mo lang, wag mo lang mahintulutan na masamid. Ano? Dahan-dahan lang para hindi siya masamid. Tapos pag nakita mo ng ano, susunod siya. Yung ihi niya, kumusta? Normal naman ang paghinga niya. Ganun po yung nakikita ko. Ihi na. Buhay ba ang Diyos? Ba, ayaw mo na yata tumigil, anak. Sige. Buhay po ba ang Diyos? Anak, manalig ka sa Panginoon. Tapalan mo ng ano, kung ano yung desisyon mo, kung ano yung yung 100,000 mo, bumili ng makakain mo. At mag-relax ka. At Hindi nga po ako nakakatulog sa madaling araw, nagigising ako. bakit? Naalala ko Matulog ka. sa akin. Baka po ako pagka nilagyan ng bakal, baka lalo hindi ako makalakad. Dahil hindi po ako sa madaling araw talaga, hindi ako nakakatulog. Isipin mo yung mabuti, ha? Basta kung ano yung damdamin mo. Sige, tapalan mo ng ano. Sa... Basta, araw-araw tapalan mo siya ng atswite. Dito sa ano, katakataka. Linggisin mo yung dito atswite. Opo. Tapos dito, katakataka. Opo. Hanggang sa mawala na yung Araw-araw ano. po. Pagdating mo sa bahay, pag natuyo, tatanggalin mo. Pag natulog po ako talaga. Pag natutuyo, tatanggalin mo, papalitan mo. Bumili ka ng ano, yung benda, yung pambenda. Yung pambenda, yung mura lang yun. Nababanat po Yung nababanat para hindi siya nalalaglag. Nakasingaw po. Parang nakakatawa. Hindi ba yung mga nagbabasketball, yung tinatali? Yung sa'yo ba, nandyan ba? Yung sa yung pantali? Hindi. Ginamit na pangano sa akin. Ay, iniwin niyo ako sa Maynila. Nakabalot na. Oo, ayun. Opo. Eh, huwag mo pakakahigpitan, ano? Para lang di malaglag yung mga dahon. Hindi. Kahit araw-gabi meron. Kahit po araw-gabi para mabilis. Para mawala ito. Ayan, hindi na siya nangyari. Kahapon, naitin ko. Hindi mo napansin. Kahapon, wala pong ilalagay. Dahon lang siya. Bagamat may sinasabi siya sa akin, ayokong sabihin dahil kung pag naririnig mo kung ano sinasabi mo sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Mabait po kayo, no? Mabait po tayong lahat pagtulog. May bukas pa. Di po ba? Bukas talagang walang misyon dahil diretso gawain. Kaya bukas na lang po bendisyon. Ano po? Ang mahalaga, masaya. Masaya. Kumusta na? Tuloy-tuloy mo.